Tanggapin mo yung pera, but paandarin mo ang konsensya. Justify that, nagpalabas siya ng statement. At sinakluluhan siya ngayon ng opisyal ng simbahan. Ito pong si Soc Villegas. Ngayon, tanong ko po sa inyo, tama ba yun? You are not obliged to fulfill an immoral or illegal contract. Halimbawa, yung tauhan ng kandidato o yung kandidato mismo, bigyan ka ng daan-daan o libo-libo para iboto siya. Pero tinanggap mo, pero hindi mo siya ibinoto. Kasalanan ba yon? Walang pananagutan o sagutin na tumupad sa isang usapan na illegal o immoral. Ang pagbili ng boto at pagbenta ng boto ay kasalanan sa Diyos at labag sa batas. Pero kung ikaw'y nagugutom, kung ikaw ay nangangailangan, pwede mong tanggapin yon, pero huwag mong tutuparin yung ipinagagawa sa iyo, sapagkat kung gumagawa yung kandidato ng isang illegal at masamang bagay, at idinadamay ka pa, sabi mo sa kanya, ikaw na lang ang gumawa ng kasalanang yan. Huwag mo na akong idamay. Pwede mong tanggapin yung pera, pero hindi dahil nangangako kang tutuparin yung usapan, kundi dahil mayroon kang matinding pangangailangan para sa iyo at sa iyong pamilya. You are not obliged to fulfill an immoral, illegal contract. Ibig sabihin, kapag masama ang pinag-usapan, kapag masama ang ipinagagawa, kahit anong gawin, piliin mo ang Diyos, hindi yung kandidato na binibili ang boto mo. Choose God, not the candidate who wants to insult you by buying your vote and saying to you, may presyo ka, alam ko kung magkano ka. Isagot mo sa kanya, ang presyo ko ay ang katawan at dugo ni Kristo. I am priceless. You are priceless. Huwag kang pabili sapagkat hindi ka pwedeng ibenta. Ang presyo mo ay ang pag-ibig ng Diyos para sa iyo. Salamat po. Hello po mga kababayan. Kumusta po kayo Sunday ngayon? Sa pag-usapan po natin yung statement ni Archbishop Soc Villegas, si Damaso. Tungkol sa vote buying, naging controversial po siya. Kasi siyempre, maraming hindi makapaniwala. But I tell you, mga kababayan, matagal na to na posisyon ng church noong pang panahon. Yung vote buying kasi matagal na rin eh. Sabi ko nga po sa inyo, dito nga sa amin po, may mga tawag dito, lay minister. Lay minister pag Sunday, pag panahon ng politika, leader ng kandidato, may mga kapitan sa barangay, may kagawad, very active sila sa church. Dito sa amin, mga kilala ko, iba kaibigan ko pa nga eh. Then, pag-election po, mga kababayan, nandun sa kampo ng mga politiko, kasi leader sila, nagsasubmit ng mga lista ng mga pangalan ng mga tao sa barangay, mga botante sa barangay, for funding.
At yung mga politiko din po, mga kababayan, most of this, very active din sa church. Bangkuan ninyo yun. Pang-front nila na sila ay makadiyos, mga kababayan. And very close sa mga damas sa dito po sa amin. Very close. And most of the time, nami-mention yung mga pangalan kasi may mga projects in church na laging nagbibigay ng alay. Alam na. And most of the times, these politicians, mga kababayan, yung ini-endorse nila privately and pati sa ngayon, lantada na po eh. Alam ba ninyo na si Lomi, mga kababayan, galing dito sa amin, di ba? Last week. Tama. Kaya ngayon, ang start kasi ng panibagong week is Sunday. No, last week, pumunta rito, Friday, to be specific, pumuntang Sorsogon, na dito sa amin sa Albay, tapos doon sa Tabaco, pumunta doon sa isang isla. Yan sabi, bakit niya sa dagat? Ay, sabi ko sa inyo, yung mga pabiro-biro ko, kinakampanya ko yung kinakampanya yung mga isda. Pabiro ko lang yun, pinatunayan po. Pero hindi naman dito. Ewan ko kung saan lugar na to, may nag-post, mga kababayan, yung mga supporters ni Lomi, lumangoy. Gawa niya talaga. Sila yung nag-post nito eh. Tingnan niyo. Lumangoy. Basahin ko na lang siya. Malabo. Sabi dito. I am ready for Leni Robredo 2022. Husay at tibay. Sa baba, may nakasulat, husay at tibay. Tingnan niyo. Mga divers po. But, yan, bakit yung streamer, kailangan mong gawin yun sa ilalim ng... Ano nandun? Ano meron sa ilalim ng dagat? May mga tao ba doon sa ilalim ng dagat? May masabi, may mga siyo ko yan. Pati sirina niya, pati galunggo. May diferensya talaga po. Pati yung mga supporters po niya, no? Wala na talaga sa ulog. That is nonsense. Siguro gusto nila magpapansin para pag pinost nila, mga kababayan, magiging controversial kasi kakaibaan niya yung ginagawa. Balikan natin. Galing dito po sa Sorsogon, from Albay, tapos pumunta doon sa Sorsogon. Sabi ni Lomi doon sa video, hindi ko man may play sa inyo kasi Bicol, hindi man ninyo maintindihan masyado. Pumunta daw siya doon kasi actually imbitado siya para magninang. Yan. Magninang sa kasal. And so, nag-speech siya doon sa church mismo. Sa loob ng church mismo, mga kababayan, it's allowed. She's being allowed by, church officials because Lomi is the candidate. Nasa likod niya si Damasa mismo, candidate of the church. Sabi ko nga sa inyo, noon pa yan, itong, panahon ni Panot, si Panot din po, kandidato ng church. And this time, gusto nila na kung ano yung nangyari kay Panot. Di ba, hindi man ready si Panot. Biglang, si Maruas noon, yung
kandidato sana ng LP. Namatay si Cory. Biglang sumikat yung Aquino uli. Pinos nila siya, no? Si Panot. Din nanalo si Panot. Ang sana noon, mga kababayan, si Manny Villar sana yung sikat noon. And that was the possible, leading candidate po siya. Na-overtake siya bigla nang pumasok si Panot in the propaganda made by, supporters. And all of this, nasa likod po yung simbahan. Sabi ko nga sa inyo, kwento ko sa inyo, in brief, si Panot po, nagdesisyon, nasa monastery, yun, sa Buanga yata yun, nakalimutan ko pangalan. Yung plan, doon po nila binuo. Si Lomi din, mga kababayan, wala man ding plano. Sabi nga doon sa statement niya, sa Sorsogon, bigla lang ito. Bigla lang. Ganon palagi yung script nila. She was planning nga na to run for local position and biglang nagdatingan na daw yung support, then ito na siya, bigla na siyang naging kandidato. In that statement, mga kababayan, last week, ni Lomi, tungkol dito sa vote buying, naging sentro ng controversy. Siyempre, as the candidate of the church, saklolo si Damaso. Ayan ang gusto kong ipaabot sa inyo. Pero itong practice na to, matagal na to. Kuwan pa ako, wala pa ako sa radyo. Lagi kong napapakinggan sa mga announcers. Tanggapin lang anya ninyo. Ang pera, may nabuo pa nga silang parang slogan, parang kasabihan. Ang pera niya sa bulsa, ang boto sa baluta. That message, ang ibig sabihin, tanggapin mo yung pera, but paandarin mo ang konsensya. So, the same ideas, mga kababayan, ang pinopost ngayon. Walang pagbabago po. Kaya lang naging controversial because, we have now the social media and ang dali mag-react ng mga tao. Galit yung mga tao. Anong uli ngayon? Presidential candidate ka pagkatapos ikaw pa niya magpo-post ng ganon? Ayun. Para i-validate. Nagsalita si Damaso. Ito po. Villegas said that selling of votes is a sin and against the law. Tanggap niya, mga kababayan. Pero kung ikaw niya ay nagugutom, gusto kong ikuan sa inyo po, kung tama ba to. Paabot sa inyo. Pero anya, kung ikaw ay nagugutom at ikaw ay nangangailangan, pwede mong tanggapin yon. Pero wag mong tutuparin ang pinapagawa sa'yo. Sabi po ni Villegas. Pwede mong tanggapin ang pera, pero hindi dahil nangangako ka na tutuparin mo ang usapan, kundi dahil mayroon kang matinding pangangailangan para sa iyo at sa iyong pamilya. Villegas echoed the sentiment of presidential hopeful and incumbent Vice President Leni Robredo. Kita niyo? Doon siya nag-react kasi binasi si Lomi or received flack from her statements. Robredo, while stressing that she is against vote buying, told voters to take a more pragmatic approach of taking the money from politicians, which he said could be taxpayers' money anyway. So, ang ibig bang sabihin, Lomi, na kasi nagpalabas ka ng statement nito after na
maipost sa social media yung Let Lenny Lead, may 100 pesos tapos may snack. Sa Cebu yata yun. During the caravan. To justify that, o di para ito sa'yo na galing sa taxpayers money. But vote based on one's conscience. She said, this could also serve a lesson to politicians if they did not win the elections despite paying for votes. Gusto nilang pagtakpan yung gawain nila. Actually, siya man lang yung na ganon. Sa caravan, si Manny Pacquiao, hayaan mo na yon. Sabi ni Manny Pacquiao, noon pa ako namimigay, 1,000, 1,000, 1,000. Pero po si Lomi, during mismo sa caravan, doon lumitaw yung 100 pesos, Let Lenny Lead. Nakita ninyo yun? Nag-viral nga eh. Tapos may snap. To justify that, nagpalabas siya ng statement. At sinakluluhan siya ngayon ng opisyal ng simbahan. Ito pong si Soc Villegas. Ngayon, tanong ko po sa inyo, tama ba yun? Panda rin ang konsensya. Alam po ninyo, ang problema po, pag tumanggap yung botante, pinandar yung konsensya, ang result ng boto niya, kung sino yung nagbigay sa kanya ng malaki, yung iba kasi kabilaan. Pero may iba naman na, that's based on experience dito sa amin. May iba naman na talagang hindi niya or hindi na binibigyan kasi identified na mga leaders. Yan wag natin. Hindi yan natin. Wag mo nang budgetan. Pero may iba, kabilaan. Why is it happening massively? It is because of the encouragement mismo ng church. As verbalized mismo ngayon. Pero matagal na siyang ginagawa ni Soc Villegas. So ngayon mga kababayan, you can expect massive vote buying. Why? Because it will be interpreted by the faithful as hindi man niya masyadong kasalanan siya kasi sinabi nga niya na okay, kung nagugutom ka, tanggapin mo na eh. Sabi ko sa inyo. That will be the effect of that. Ngayon, mga kababayan, ganito. Sabi ko kanina, panda rin yung konsensya. Pag tumanggap yung isang botante at hindi niya iboto, nakukonsensya yun eh. Tinanggap pa niya, pero alangan hindi ko ito iboto, baka mapag-initan pa ako. Di ba? Kasi po, hindi man sa atin pinapaliwanag nila na there are different types of conscience po. Siguro i-share ko po sa inyo. Yung kasi nasanay tayo sa sinasabi, pag masama, walang konsensya. Hindi po. Laging may konsensya po. Ang tao, laging may konsensya. Kaya lang, dahil naturuan tayo ng mali, at naririnig natin yung mga mali, ang akala natin tama. Diba? Ito anya, napakasamang taong ito. Wala ka anyang konsensya. Alam ba ninyo? Hindi yun totoo. May konsensya siya, kaya lang, he has that defiled or evil conscience. You see? My God. Pakinggan mo anya yung konsensya mo. Anong ori ng konsensya ng pinapakinggan mo? Is that a good conscience or evil conscience or other conscience types? That's the reason why gusto kong i-discuss ito sa inyo ngayon so that you'll have understanding of what is a conscience na tinutumbok po nitong mga taong ito. There are several types of conscience. Una, yung
general understanding na pag conscience good. O, tama yon. Mayroon pong good conscience. Ano yon? Pag good conscience, mga kababayan, it is from, the wisdom from God. Sabi rito, there is a popular idea in the realm of religions that states if a man obey what he believes to be right, he will be saved. When this is analyzed, it simply means that as long as a man obey the dictates of his conscience, God will save him. Is a man saved if he has a good conscience? Virtually all denominationalists and perhaps some Christians would answer an emphatic yes. Pero hindi man po yun totoo. Kahit may good conscience ka po, tingin mo, tama yun. Hindi ka man maliligtas without, accepting the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. You see? Yan mga wrong notions po, wrong belief. But if you're, yung nasa isip mo aligned with the teaching of the Word of God, then that's good. That's the real good. Good conscience is defined by the Bible as one void of offense. Yun ang good nga. But what about yung masama? The opposite of this. Alam ba ninyo na ang tawag doon, conscience pa rin? But it is a defiled conscience. Hindi man yan diniscuss ni, possibly di man niya alam. Yan sinasabi ko na, pwede yung mga tao di tumanggap kasi yung conscience niya good. Yung tumanggap, good pa rin yun? Hindi po, defiled conscience. Pero, tusok, that is okay. Yan sabi ko sa inyo, napakalaga na maintindihan natin yung mga bagay-bagay po. Kasi sasabihin ng ikaw yan, litsi ka. Tumanggap ka ng, magkukos pa yan ng trouble in the barangay. Siyempre, sisingilin yon. Nagbenta ka niya ng boto mo, pagkatapos, iba pala yung, may monitoring sila. So, pinopost ni Damasok sa problema, yung mga tao, leader pa naman siya na. Iba nga dito po, sa amin noon, lalong kainitan ng politika, sa isang province dito sa amin, nagpapatayan talaga. Kasi tumanggap ng pera. Siyempre napaya yung leader, tumanggap ka niya sa akin ng pera, pagkatapos binoto mo. Yung double cross. Sabi ko sa inyo, wag kayo masyado papapaniwala dito sa matandang obispong to. Baka ikapahamak pa ninyo. And mismo po yung Comelec ang nagsabi, it should not be encouraged. But because of that statement ni Lome, biglang pasok siya. Using the defiled conscience, masamang konsensya. This is the exact opposite of a good conscience. Defiled conscience is one that has been violated.
Akala ninyo, yung mga masasamang tao, walang konsensya yun? Hindi po. Yung mga masasamang tao, they have that defiled conscience. Kasi masama yung na ituro sa kanya. So people that will follow Damasok will have a defiled conscience na. Yun ninyo alam. Another conscience that is somewhat related to a defiled conscience is said conscience. That is biblical. Ito po yung mga konsensya, types of conscience as mentioned in the Word of God. This is one that will not convict of sin committed because it has been habitually na kasanayan na. Kaya tingnan ninyo yung mga tao na masasama. Kala ninyo, yung ginagawa nila mabuti. Pero ang totoo masama. The Bible speaks of an evil conscience also. An evil conscience is one that has sin on it, has not been cleansed from his sin by the blood of Jesus. Ang tawag doon, evil conscience. Kaya kahit ka gumawa ng mabuti, sa mata sa paningin ng Diyos, walang kwenta yun. Tingin mo lang tama yun. Kita niya? Ito yung dapat tinuturo ni Damasok. Pero ang tinuturo niya po itong, yung description ni Isaiah, sabi rito, woe to those who call evil good and good evil. Sakto po. Description sa kanya. Who turn darkness to light and light to darkness. Who replace bitter with sweet and sweet with bitter. Yung masama, ginawa na niya. Ginastify niya. Ginawa niyang mabuti. Okay yan kasi gutom. Yung gutom tumanggap, pinagbili yung sa highest bidder. Ibinoto niya kasi siyempre nakonsensya siya. Natakot siya. Ibininta ko niya tapos di ko iboboto. Baka niya ako patayin dito. Sinubo mo pa sa problema. Pero hindi niya tinanggap kasi ayaw niya. Kasi ayaw niyang ibenta yung boto. So, hindi siya makukonsensya at hindi din siya matatakot. Hindi din malalagay. Ninyo ang epekto nito? Naturo ni Damaso. Di malalagay sa peligro yung buhay niya. Hindi man ayaw ko nagbinta. Ba't nung ako? That's the danger po, mga kababayan. But in fairness, ito, iparinig ko sa inyo. Buti pa itong isang pari. Maganda yung tinuturo niya kahit papano. Kahit namumuliti ka rin. Pero ang sinasabi niya po, tama, maganda. Pakinggan po ninyo. Ang isang pinuno, inihahandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Kita mo. Ang ganda yung sinasabi niya. Kaya hanggat maaari, kung meron tayong pipiliing leader, yung ibinibigay ang sarili upang magkaroon ng kapatawaran at pagkakaisa. The best. Unity. Tinuturo nito. O maganda ito, mga kababayan. At ang kapatawaran, pagkakaisa, yan ay nagsisimula sa isang pinuno na ang iniisip ay hindi yung maiangat ang sarili niya, kundi maiangat ang kapakanan ng mas nakararami. Approve. Bata pa siya, mga kababayan, na pari. Hindi pa masyado kontaminado. Yung utak niya hindi pa kontaminado ng... Pero sinapasok. Kanang kamayo ni Cardinal Sin, kaya ganun na yung mag-isip. Matindi.
Pure dilawang pink. Ayan man lang po ang gusto kong ipaabot sa inyo. May panibagong statement pala dito si Lomi, ang source B Servisyong Leni on BP Leni page. Paabot ko po sa inyo. Sabi rito, noong dumating ang 2021, dumami. Dumami kasi marami na rin. Words of wisdom, galing po kay... By the way, yung mga vloggers po, lalo si TP, may mga chismis daw. Makita kasi yung isang picture, tinataas ni Inday Sara yung kamay ni Mark Villar. So, ano niya kaya ang ibig sabihin nito? Kung ano-ano na lang. Si Mark Villar naman po tumatakbo for senator yata. O ngayon, may gusto naman na palabasin siguro na it could be a tandem of Inday and Inday and Mark Villar. Pagod na po kami sa mga ganong kwento. Tumakbo na kayo lahat. Tumakbo na kayo. Yung mga pa-suspense po ninyo, wala na, hindi na. Nawala na yung suspense kasi nahulaan na ng mga tao. Nabasa na ng mga tao yung mga pag-ugali ninyong urong-sulong. Undecisiveness. It's not good for a leader yung ganong uri ng pag-ugali. Undecisiveness. Hindi kasi maghintay daw lang ng November 15. Hindi na kami maghintay niyan. Fumile kayo, hindi kayo fumile, wala kaming pakina. Kung mag-file kayo, hindi kayo mag-file. Di ba? We will choose a leader na makakatulong sa ating bansa na mabago itong mga nangyayari pong pamimerwisyo ninyo dito sa ating bayan. So, that's it mga kababayan.